Miss Catherine Bernardo, abay nagse-celebrate ngayon. Ano kaya ang dahilan? At Alden Richards, binuko ang sarili patungkol sa taong nagpapangiti sa kanya ngayon. But before that, if you haven't subscribed yet, at ngayon ito na no, isa sa mga isineselebrate ngayong araw ng pamilya Bernardo, ang kaarawan ni Lexine. Isa sa pinakauna na pamangkin ni Miss Catherine, kung saan very talagang baby talaga to ng pamilya Bernardo, kasi bago pa man lumabas yung isa, talaga si Lexine ang una niyang pamangkin, ano? Kaya naman sa post nga ni Mama Min ay binati niya si Lexine, sabi niya, "Happy birthday Lexine, how time flies, hi, ang bilis ang panahon, sana baby ka na lang lagi, pero sobra ang saya at pagmamalaki ko na makita kang lumalaki ng mabait at maganda ang puso." So nagpost din po si Miss Catherine Bernardo sa kanyang IG story ng ka-picture niya with her pamangkin na si Miss Lexine. Syempre po, eto na, dahil hindi rin may iwasan talaga na magkaroon ng comparison between Kayla Estrada and Miss Catherine, kasi may mga naglabasang photo si Kayla, no? So, nag-o-okrayan ngayon ng ilan sa mga fans ni Miss Catherine Bernardo and Miss Kayla Estrada. Hindi natin alam bakit lagi po silang kinukumpara. Hindi naman po parang match na i-compare sila sa isa't isa, diba? Ilang supporters ni Catherine Bernardo at Kayla ang nagbabardagulan matapos i-flex ng huli ang mga bikini photo niya sa social media. Todo okrayan ng fanbase ang Katniel at Kainiel sa comment section ng Facebook post si Kayla na nagre-relax sa beach. Pinagkumpara ng mga fans ng Katniel at Kainiel ang itsura ni Kayla at Catherine. Cut pa din, sabi ng isang comment ng fan. Saka mo na ayawan si Kayla kung kasing sexy ka na niya. Respect naman ng mga fanay ng rumored girlfriend ngayon ni Daniel Padilla. Sexy mo naman Miss Kayla, tapos may DJ pa, makahappy lang viewed. Papuri ng isa. Narito ang reaction ng ilang mga fans naman ng netizen. Ano, walang sinabi si Catherine. Matured na si DJ, pinayagan mag-flaunt ang jowa. Good job. Nakakapag-bikini naman ex niya dati, lol, halatang just now ka lang. Kahit i-search mo pa, baliw. Ang layo ng mukha niya, mas maganda si Kat. Di ko maintindihan bakit kailangan ipagkumpara ang dalawa tao. Di ba pwedeng masaya na lang tayo para sa kanila, which is true, diba? So kayo na po ang humusga. At ngayon eto na, dahil sa isang entertainment post kasi sinasabi dito na meron pong dahilan itong si Alden Richards na nagpapangiti sa kanya ngayong panahon. Si Alden Richards kasi ay nakilala bilang isa sa pinakamasayahing personalidad sa industriya, no, ng aliwan sa Pilipinas, hindi lamang dahil sa kanyang kagwapuan o talento, kundi dahil sa kapangyarihang magpatawa, magbigay inspirasyon at magbigay pag-asa sa maraming tao. Sa pinakabagong panayam sa The Philippine Star, ibinahagi niya ang ilang mga bagay na dahilan kung bakit ito'y tunay na nagpapangiti sa kanya sa kasalukuyan. Ang misyon ng pagbibigay saya at inspirasyon ay isa sa pinaka-fundamental at pinaka-taos-pusong dahilan kung bakit tuwang-tuwa si Alden ay dahil sa kung paano niya nabibigyan ng saya ang iba. Hindi lamang ito basta entertainment ayon sa kanya, ito ay isang misyon, isang mas mataas na layunin sa kanyang buhay, ang making people happy at inspiring them with the things that I do every day, sabi niya. Sa madaling salita, hindi lang niya tinitignan ang kanyang sarili bilang artista, kundi bilang isang taong may responsibilidad na magdala ng optimism at lakas sa mga tao. Kapag may mga nag-uusap sa kanya pagkatapos ng isang palabas o project, ay sinasabi nilang, "Alden, dahil sa'yo nakangiti ako." Yun ang tunay na nagpapatibok sa kanyang puso ngayon, no? Hindi biro ang pinagdadaanan ni Alden pagdating sa mga project nito ngayong 2026. Kasalukuyan siyang bahagi ng primetime action medical drama ng Code Grey, kung saan gagampanan niya ang isang medical at professional, isang ganap na bagong teritoryo para sa kanya. At bukod pa dito, napili rin siyang maging host ng Stars on the Floor Season 2, isang dance reality competition na inaabangan ng mga manonood. Ang pagiging host ay nagbibigay sa kanya ng bagong pananaw sa kung paano makapagdudulot ng saya at inspirasyon sa mga manonood, mula sa pagpapakita ng talento ng iba hanggang sa pagyakap ng mga bagong hamon. Ayon sa kanya, ang mga proyektong ito ay hindi lang trabaho. Ito ay ang platform at blessing na nagpapalago sa kanyang puso at kakayahan. Bukod sa creative na endeavor, sinabi rin ni Alden ang isa sa mga bagay na nagpapangiti sa kanya ay ang pagiging bahagi ng brand na Special Align, isang line ng clear teeth aligners na hindi nangangailangan ng paulit-ulit na pag-ayos ng at-akma sa sobrang busy niya ng schedule. So dahil po dyan, yan yung mga sa isang taon ng pagkakataon ng pagpapala. Yun po yung mga talagang grabe po yung pagpapasalamat ni Alden, ano. At talagang yun yung isang bagay na nagpapangiti sa kanya ngayon. Nagbabiral kasi ngayon ng ilan sa mga videos niya. Tila parang may inspired itong si Alden. Baka totoo talaga yung sinasabi ng ilang mga manghuhula sa kanya na si Alden po ay totoong may karelasyon na, kaso ayaw niya lang sabihin sa publiko. So kayo po, anong inyong saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. Alden And that's it for Richards.
Richards abay nakatanggap ng reklamo dito po sa kanyang bagong At ngayong araw, pag-usapan natin ang isa sa mga good news na inilabas si Mr. Alden Richards because for the longest time, inilabas niya pong preview ng kanya pong pinapagawang bahay, mansion niya sa Taguig. Dahil bukod dun sa mansions na meron po siya sa Laguna, meron din siya pinapagawa sa Taguig, which is yan yata yung kanyang magiging bahay dito sa Manila kasi syempre layo ng Laguna, lagi siyang uuwi. Medyo pagod-paguran, diba? Tapos meron pa siyang condominium. May sarili pa siyang kondo. Parang sinasabi tuloy ng mga netizen, abay, handang-handa na talaga si Alden Richards para magpamilya. Handang-handa na siya na talagang lumagay sa tahimik dahil po sa mga paghahandang ginagawa ni Alden. Pero ito po ay preview pa lang. Di pa natin nakikita yung kabuuan at mukhang may swimming pool. Ito pong bahay ni Mr. Alden Richards, At lahat po yan ay galing sa puyat at pagod, ni Mr. Alden sa lahat ng mga sacrifices, sa lahat ng mga heartaches na dinadanas niya sa bashers. Lahat po yan po yung naging bunga. Kaya deserve ni Alden Richards na pagpalain talaga kasi 'di ba parang he's a good person, aside dun sa mga taong tinutulungan niya, aside dun sa foundation na pinag-aaral niya yung mga walang kapasidad para mag-aral, talagang binebless siya ng todo ng Lord. Kaya naman congratulations, ngayon pa lang excited na tayong lahat na magkaroon siya ng house tour sa nasabing mansion na kanyang pinapagawa sa Taguig. So, ngayon, eto na. Aside sa good news, of course, para bumalanse tayo, meron naman bad news. Dahil hindi pa man po nakakaisang buwan na inilaunch ang McDonald's nitong si Alden Richards, nakakatanggap na po siya ng reklamo mula sa mga kumakain or mga customer niya doon. Sabi kasi dito, ang bagal ng servings, pumasok kami 5:30 AM kanina, na-serve 7:15 AM na, kulang pa. So, parang sinasabi nila na sobrang bagal daw ng servings dito. Maganda lang daw yung view, maganda lang yung place, maganda lang yung construction ng store or ng McDonald's branch na ito, pero yung service, poor. So, ganun po nila inilarawan ang bagong McDonald's branch na sa Santa Rosa, Laguna. Kaya naman talagang ito pong reklamo na to ay nagba-viral ngayon dahil i-share po ito ng maraming mga netizen kasi gusto nga naman nila na makarating to sa management, lalo na kay Alden Richards kasi syempre ang mapupulaan dyan hindi naman yung McDonald's but Mr. Alden Richards itself. Of course, alam nyo po, hindi naman din to be fair, hindi naman po talaga hindi po talaga lahat makukuha mo yung expectation, 'di ba, ng maganda. Lagi po may pangit diyan, lagi may negative at positive feedbacks. Pero if I were Alden Richards, i-arrest niya yung problema na yan, tapos i-take niya yan as constructive criticism, 'di ba? Kasi yun talagang business meron talagang may matutuwa sa serbisyo, meron ding hindi. Pero parang napaka layo sa realidad. Baka sa mga panahon na yan, sobrang dami ng tao, kaya ganun na lang po yung kabagal yung service. Hindi siguro mabagal, but sa sobrang dami, hindi na nila ma-occupy ng mas mabilis sa dami ng mga orders, 'di ba? Ayan, sabi niya bagal ng servings, pumasok kami 5:30 AM kanina na 7:15 AM na, kulang pa i-hot cake, dami pila complainant. Improve your service, maganda nga building, pangit naman ang service. So ganun ka DN yung ilan sa mga sinasabi ng mga netizen patungkol po dito sa kanyang McDonald's sa Santa Rosa, Laguna. I don't know kung ginagawa na po ng paraan or ginagawa na po ng actions ng management or ng mga dito po sa McDonald's na ito ng manager, kasi syempre mapupulaan po talaga sila dyan, lalo na si Alden Richards pa ang nagmamay-ari ng branch na yan, tapos po artista si Alden, 'di ba? So lahat ng reklamo kino-call out lagi nila si Alden kahit wala naman si Alden Richards doon po sa sitwasyon na yun. So yun po yung ilan sa mga reklamo dito po sa nasabing branch na ito. Talagang hindi mo talaga sabi nga, you cannot please everyone, 'di ba? Hindi mo mapi-please ang lahat ng tao. Talagang meron silang sasabihan at meron silang reklamo. Kahit na marami pong mga good feedbacks naman sa nasabing place dahil nga very siya, aesthetics ang place, tapos yung heritage, yung history niya, 'di ba? Na prevent yung pagkakasira nito at talagang na-maintain nila yung pagiging heritage niya.
So, kayo po, anong inyong saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. That's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, DarEds TV and DarEds channel. God bless everyone!